Kabanata 2511. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Rory. I find that you are quite talented in scriptwriting. Nakikita ko kung bakit ka pinadala ni Merlan. Sa akin, Tito Rory. Lumabas ng kwarto si Norman at nabangga si Freya, Leia, at ang kanyang tiyuhin. Napahawak si Rory sa kanyang tenga, dahilan para mapapikit si Norman sa sakit. Aray, masakit, Tio Rory. Tignan mo. Makakaisip siya ng mas mahusay kaysa sa ideyang ibinigay mo sa kanya. Matapos bitawan ni Rory si Norman, hinawakan ng huli ang kanyang tenga at pilit nang umiti sa kanyang mukha. Well, may natutunan lang ako sa iyo. Nang matapos siyang magsalita ay nagpatuloy siya. Nakita ko na ang script ni Freya, and I think it's very nice. Bakit hindi mo ito tingnan? Tumawa si Freya habang pinopromote ni Norman ang kanyang script kay Rory. Sa tingin ko hindi pa ngayon ang tamang panahon. Hindi ba ngayon ang piging ng iyong pamilya? Well, hinugot ni Rory ang kanyang sigarilyo at tumalikod. Bago siya bumalik sa bahay, sinabi niya, maaari kang magpakita sa akin pagkatapos. Tignan ko kung talagang kasing ganda ng sinabi ni Norman o hindi. Alam ni Norman na tinanggap sila ni Rory. Tumingin siya kay Freya at sinabing, "Si." Sabi ng tito ko oo. Nagkatinginan sina Freya at Leia at ngumiti. Napakasigla noon sa bulwagan. Mayroong maraming mga tao, at tila kay Freya na ang mga Lancel ay medyo sikat sa mga aristokrata. Dinala sila ni Norman kina Mrs. Lancel at Stephen. Mom, Dad, meet my course mates. Ngumiti si Stephen sa kanila ng malumanay at sinabing, "Welcome to my house." The moment Mrs. Lancel saw Freya, she was dumbfounded. Matapos siyang sukatin mula ulo hanggang paa, lumungkot ang mukha niya, pero hindi siya kumibo. Humarap si Stephen kay Norman at sinabing, dahil ka-course mo sila, magtitiwala akong maaaliw ka sa kanila ng husto, di ba? Siyempre, Dad. Dinala sila ni Norman sa gilid para kumain at magpahinga. Dinala ni Mrs. Lancel si Stephen sa isang tabi at tinanong, bakit siya inimbitahan ni Norman? Natigilan si Stephen. Siya, anak ni Sandy. Nakalimutan mo na ba si Ken? Kapatid niya. Noong sinusubukan ni Ken na sakupin ang kaharian, sinubukan niyang magtali sa mga Lancel. Tungkol naman kay Sandy, binyantaan na rin siya nito. Sinabihan siyang lumayo sa landas ng kanyang anak kung hindi niya sila tutulungan. Bagamat buti na lang at naalis na ang mga kanser sa mga aristokrato pagkamatay ni Ken at pagkakulong ni Sandy, hindi siya makapaniwala na magiging kaibigan ng kanyang anak ang anak ni Sandy. Pagkatapos ng lahat, si Sandy at ang kanyang pamilya ay isang grupo ng mga makasalanan at tusong tao sa impresyon ni Mrs. Lancel. Hindi na niya gusto si Sandy simula noong unang araw na nakilala niya ito. Napatulala si Stephen. Isa siya sa mga pruets. Kumpiyansa na sabi ni Mrs. Lancel, kamukhang kamukha ng mga mata niya si Sandy noong bata pa siya, kaya sigurado akong anak niya siya. Ipinatong ni Stephen ang kanyang kamay sa kanyang balikat at sinabing, nakaraan na. At saka, nasa kulungan ngayon si Sandy. Kahit na anak niya siya, wala siyang ginawang masama sa amin. Sigurado akong nag-o-overthink ka lang. Nag-aalala lang ako sa anak ko. Walang dapat ipag-alala. Kinilala ng Reyna ang mga pruets, kaya ang mga pruets ay isa sa mga aristokrata ngayon, na ginagawa siyang malapit na kamag-anak ng maharlikang pamilya. Dahil inimbitahan siya ng aming anak, dapat namin siyang aliwin ng may paggalang. Kung papansinin natin siya at lumabas ang salita, ano sa palagay mo ang iisipin ng ibang tao sa atin? Naramdaman ni Mrs. Lancel na tama ang kanyang asawa. Hindi nila maaaring baliwalain si Freya sa ngayon dahil nandito ang lahat. Gayunpaman, pagkatapos ng piging, nagpasya siyang sabihin sa kanyang anak na panatilihing malayo ito kay Freya. Kabanata 2512. Samantala, dinalhan sila ni Norman ng merienda at juice. Kumuha si Leia ng isang basong juice at lumapit kay Freya. Nakita mo ba ang mga mata ng nanay ni Norman nang tumingin siya sa iyo? Kitang-kita ni Leia na hindi gusto ni Isabel si Freya mula sa kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi niya sinabi kay Freya ang tungkol dito dahil ayaw niyang masyadong mag-isip si Freya. Isang ngiti ang pinakawalan ni Freya. Napagtanto niya rin ito, siguro dahil kilala niya ang nanay ko. Nakikihalubilo sa kanila ang nanay ko noon. Iyon nga lang, alam niyang walang magandang relasyon ang kanyang ina sa sinuman sa kanila, at ito ay mapapatunayan na walang sinuman sa kanila ang bumisita o nabanggit ang kanyang ina mula nang siya ay ipinadala sa bilangguan. Kung makikilala siya ni Isabel, maiintindihan niya kung bakit ayaw niya sa kanya. Sinubukan siyang aliwin ni Leia at sinabing, kahit anong gawin ng nanay mo,
wala itong kinalaman sa iyo. Kaya wag ka masyadong mag-isip. Salamat, wag mo nang banggitin. Total magkaibigan naman tayo. Habang nag-uusap ang dalawa, lumapit si Norman at tinanong kung gusto nilang sumayaw. Itinulak ni Freya si Leia at sinabing, dapat kang sumama sa kanila. Dito na lang ako mananatili. Tumingin si Leia sa kanya at sinabing, pero hindi kita kayang iwan mag-isa. Ngumiti si Freya, kung sasayaw ako sa ibang lalaki, maaaring mahirapan akong suyuan ang asawa ko sa bahay kung magsiselos siya. Noon lang naalala ni Leia na kasal na pala si Freya. Sabi niya, sige, kung ganoon, dito ka na lang at hintayin mo ako. Tumango si Freya. Pumunta si Leia sa crowd kasama si Norman. Umupo si Freya doon mag-isa, humihigop ng kanyang juice. Maya-maya, lumapit ang isang medyo may edad na lalaki na medyo lasing at umupo sa tabi niya. Umikot siya sa gilid para malayo siya sa lalaki. Matagal na siyang pinagmamasdan ng lalaki. Napagtanto niyang matagal na itong nakaupo ritong mag-isa at walang pumapansin sa kanya kaya naman naisip niya na may kasama itong iba. Sa pangkalahatan, mayroong dalawang uri ng kababaihan sa isang piging. Ang isang uri ay susundan ng kanilang mga kasamang lalaki sa paligid, at karamihan ay kanilang mga asawa. Ang isa pang uri ay ang mga babae na tinanggap ng mga lalaki upang magsilbing kanilang mga kasosyo. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa hita nito, hindi pinansin ang bahagyang pagbabago ng ekspresyon sa mukha ni Freya, at sinabing, girl, iniwan ka ba ng iyong partner? Bakit hindi mo na lang ako puntahan at i-entertain? Normally, kapag nasa ganitong sitwasyon si Freya, malamang ay nawiwisik niya ang katas sa kamay sa mukha ng walang hiyang lalaki. Gayunpaman, nasa banquet siya ngayon ng mga lansela. Ayaw niyang gumawa ng eksena, kaya pinigilan niya ang kanyang galit at ngumiti ng magalang. I'm sorry, pero dapat layuan mo ako. Baka hindi maganda ang katapusan mo kung magagalit ang kaibigan ko. Bumaba ang mukha ng lalaki dahil hindi niya inaasahan na tatanggihan siya ni Freya. Kinasusuklaman niya ang mga babaeng mahilig din magpalabas, kaya sinabi niya, sino ang kaibigan mo? Norman. Kahit kaibigan ka ni Norman, anak lang siya ni Mr. Lancel. Hindi siya magiging banta sa akin. Siya ay anak ni Mr. Lancel, ngunit siya rin ang magiging kahalili ng mga Lancel. Iyan ay isang bagay na mangyayari lamang sa hinaharap. Kasalukuyan lang ang pag-uusapan natin. Kung talagang akala ng kaibigan mo na ganoon kakahalaga, bakit kanya iiwan dito mag-isa? Sabi ng lalaki sabay hawak sa braso ni Freya. Sinubukan ni Freya na kumawala sa lalaki ngunit hindi ito nagtagumpay. Lumusab ang mukha niya, at sinabi niya, hindi mo ba naisip na nakakahiyang manggulo ng isang babae sa isang piging habang ikaw ay lasing? Walang babaeng nang ahas na tanggihan ako, sarkastikong sabi ng lalaki habang hila-hila siya. Kung gusto mong sumigaw para humingi ng tulong, magagawa mo na. Pero sa tingin ko wala kang lakas ng loob na gawin iyon. Alam ko talaga kung ano ang gusto mo, kaya itigil mo na. Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng pera. Sinulyapan ni Freya ang ashtray na nasa lamesa at iniunat ang kamay para abutin iyon. Biglang may umalangaw-ngaw na boses. Well, lasing ka ba, Mr. Andrews? Kailangan mo bang ipaalala sa iyo kung nasaan ka ngayon? Si Rory iyon. Mabilis na binitawan ni Mr. Andrews si Freya. Ngayon lang niya nakitang may hawak na ashtray si Freya, napangiwi siya. Gayunpaman, wala siyang sinabi dahil nandoon si Rory. Kabanata 2513. Napangiti si Mr. Andrews at sinabing, ito ay isang hindi pagkakaunawaan, Mr. Lancels. Pinaglalaroan ko lang siya. Siya ang paboritong estudyante ni Professor Merlin, kaya iminumungkahi kong mag-isip ka ng 2 beses kung gusto mo talagang gawin sa kanya. Nag-iba ang ekspresyon ni Mr. Andrews. Sandali siyang nag-isip bago tumayo at umalis. Inilapag ni Freya ang ashtray at nagtanong, kilala niya si Professor Merlin. Umupo si Rory sa couch sa gilid at humigop ng alak niya. Sa tingin mo ba si Merlin ay isang matandang propesor na iginagalang? Itinatag ng kanyang nakababatang kapatid ang Academy of Film and Television. Ang kanyang ama ay ang ministro ng Foreign Affairs bago siya nagretiro sa gabinete. Maliban kay Merlin mismo, lahat ng miyembro ng kanyang pamilya ay may o nagtatrabaho sa gabinete sa loob ng maraming henerasyon. Napatulala si Freya, hindi niya inaasahan na manggagaling sa ganoong pamilya ang kanyang propesor. Kung tutusin, naging low profile siya at bihira niyang pag-usapan ang tungkol sa kanyang pamilya. Salamat, Mr. Lancel. Ang ashtray na ito ay naging sandata sana kung hindi ka samipot. She chuckled. Oo,
At magiging problema kung may nangyaring ganoon. Ibinaba ni Rory ang baso at tumayo. Ipadala mo ang iyong script sa opisina ko bukas ng tanghali. Pero lilinawin ko muna, hindi kita bibigyan ng pagkakataon kung hindi ako kontento sa script mo. Tumayo si Freya at excited na sinabi, okay. Sa villa, si Colton ay nagliligpit sa magazine habang paminsan-minsan ay sumulyap sa orasan, 10 PM na, hindi pa bumabalik si Freya. Napakasaya ba niya doon kaya ayaw niyang umuwi? Kung alam ko lang na mangyayari ito, hindi ko na siya pinayagang lumabas at makipagkaibigan pa. Hindi niya pinapansin ang kanyang asawa mula nang magkaroon siya ng maraming kaibigan. Habang iniisip ito ni Colton, lalo siyang naiinis. Sa sandaling iyon, ang pag-inog ng makina ng kotse ay umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Dali-dali niyang ibinaba ang ulo para basahin ang magazine at naisip, akala ko ay nakalimutan na niya na ito ang kanyang tahanan. Pumasok si Freya sa sala na may malaking ngiti sa lobby. Nang makita niya ang ngiti sa mukha nito ay lumungkot ang mukha nito. Mukhang ang sarap mo. Lumapit si Freya kay Colton at umupo sa tabi niya. Hinihintay mo ba ako? Hindi. Hindi kita hinintay. Nagbabasa lang ako ng magazine. Kahit hindi ka pa bumalik, matutulog na rin ako, aniya. Napatingin siya sa cover ng magazine at itinuro iyon. Talaga, hindi ko alam na nakakabasa ka pala ng baligtad. Ngayon lang napagtanto ni Colton na mali pala ang pagkakahawak niya sa magazine. Isinara niya ang magazine at huminga ng malalim. Matutulog na ako ngayon. Hinawakan siya ni Freya at sinabing, alam kong hinihintay mo ako. Bakit hindi mo nalang aminin? Tila kay Colton na siya ay nagiging matapang at matapang kamakailan. Nagkaroon pa siya ng lakas ng loob na asarin siya. Ngayon, pinahiga siya nito sa couch at hinalikan. Parang hindi sapat ang parusa ko sa iyo, ha? Mabilis na inilagay ni Freya ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at nagtanong, anong ginagawa mo? Nandito ang tatay ko. Ngumisi si Colton at sinabing, natulog na siya. Pero hindi ibig sabihin na kaya mo. Napuno ng kanilang mga helenghing ang tahimik na sala. Kinabahan si Freya, kaya kinagat niya ng mahigpit ang balikat ni Colton sa buong proseso. Nang matapos ang session nila, hinalikan siya ni Colton sa noo at tumawa. Halos baliin mo ang mga buto ko. Nagalit si Freya sa kanya, kaya hindi na siya kumibo. Hinawakan siya ni Colton sa kanyang mga bisig at sinabing, sige, bumalik na tayo sa ating silid at magpatuloy. Pinigilan siya ni Freya. Kailangan kong gumising ng maaga bukas. Pagkapasok nila sa banyo, inilapag siya nito sa sahig. Kailangan niyang ilagay ang kanyang kamay sa dingding para suportahan ang sarili. Nang lumingon siya at nakitang nasa banyo pa siya, sinabi niya, ano pa ang hinihintay mo? Lumabas ka. Tumayo siya habang naka-cross arms sa harap ng dibdib. Naiwan ang ilang butones sa medyo kulubat niyang shirt. May isang matamlay at walang kwentang ngiti na sumilay sa gilid ng kanyang mga mata habang sinasabi niya, hindi naman sa hindi ko pa ito nakita. Tinulak siya ni Freya palabas ng banyo. Paano ka naging walang hiya? Umalis ka na agad. Pagkatapos noon, isinara niya ang pinto. Samaan daw si Colton sa dingding at tumawa. Hindi mo ba kukunin ang iyong pijama? Kabanata 2514. Pagkaraan ng ilang sandali, binuksan ni Freya ang pinto at lumabas ang kanyang ulo. Kung gayon, kunin mo sila para sa akin. Kumunat ang noo niya at sumagot, say it proper. Huminga ng malalim si Freya, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at nakangiting sinabi, darling, pwede mo ba akong tulungang kumuha ng damit ko, please? Mas katulad niyan. Pagkatapos ay pumunta si Colton sa dressing room para tulungan siyang kunin ang kanyang mga damit, kasama na ang kanyang mga undergarments. Mabilis na kinuha ni Freya ang mga iyon sa kanyang kamay at padabog na isinara ang pinto. Baka tumama sa ilong ni Colton kung tumayo siya palapit sa pinto. Nag-click siya sa kanyang dila at naisip, paano siya magagalit pa rin sa akin pagkatapos kong gawin ang lahat, hiniling niya sa akin. Mukhang kailangan kong sabihin sa anak ko para hindi niya madala ang masamang bisyo na ito mula sa kanyang ina. Lumabas ng banyo si Freya pagkatapos niyang maligo. Nang makita niyang binabasa ni Colton ang script niya sa kama, pumunta siya sa harap at inalis iyon sa kamay niya. Hindi niya inaasahan ang ganoong bagay mula sa kanya, kaya napaatras siya dahilan para mawalan siya ng balanse at mahulog sa katawan. Nagtaas ng kilay si Colton at nagtanong, tungkol saan ito? Hindi ba nakikita ng asawa mo ang script mo? Ikaw, paano kung pagtawanan mo ako? Ibalik mo sa akin. Inunat ni Freya ang kanyang braso para abutin ang kanyang script, ngunit hindi siya binigyan ni Colton ng pagkakataon.
Hinipit niya ito sa kanyang mga bisig at sinabing, ano ang iniisip mo na pagtatawanan kita? Napakaliit ba ng tiwala mo sa iyong sarili? Natigilan siya saglit ngunit hindi ito umimik. Hinawi niya ang kanyang buhok na nalaglag sa kanyang mukha gamit ang kanyang daliri at sinabing, labis akong natutuwa na ang aking babae ay napaka-talented. Namula ang mukha ni Freya. Tumayo siya ng tuwid at inikat ang katawan. Kailan pa siya naging magaling sa pagpupuri sa ibang tao? Niyakap siya ni Colton mula sa likod at ipinatong ang baba sa balikat niya. Mas maganda kung hindi ka mainit ang ulo. Hinampis niya ito gamit ang kanyang siko, at ang sunod na narinig niya ay isang mahinang ungol sa sakit. Dahil sa gulat, dali-dali siyang lumingon para tingnan si Colton. Masakit ba talaga? Bumagsak siya sa sahig at tinakpan ng dibdib. Sinusubukan mo bang patayin ang asawa mo? I'm so sorry about that. Saan masakit? Tingnan ko. Nang matapos niya ang kanyang pangungusap at sinubukang itaas ang kanyang damit, biglang tumawa si Colton at niyakap siya. Hindi na masakit kung hahalikan mo ako. Naisip ni Freya na nagsisinungaling si Colton sa kanya. Tumalikod siya at tumabi na nakatalikod sa kanya. Ipinatong ni Colton ang isang kamay niya sa kanyang temple at iniikot ang daliri sa buhok nito. Magiging katulad mo ba ang anak natin paglaki niya mamaya? Mas maganda kung katulad mo siya, matapat niyang sabi. Saglit siyang natigilan, at pagkatapos ay hinawakan niya ito sa kanyang mga bisig mula sa likuran. Sa mahinang boses, sinabi niya, kung gayon, paano kung namanan niya ang aking pagkatao at ang iyong talento? Nanginginig ang pilikmata ni Freya. Kahit matalas ang dila ni Colton, hindi pa rin niya mapigilan ang sarili na mahulog. Para sa kanya lalo pa sa sandaling ganito kapag naging malumanay ang lalaking ito. Nakahiga sa mga bisig ni Colton, unti-unti siyang inaantok at hindi nagtagal ay nakatulog. Kinabukasan, sa Tom's Films, upang bigyan ng magandang impresyon si Rory, maagang nagising si Freya at hinihintay siya sa kanyang kumpanya mula alas 10 ng umaga. Si Rory at ang kanyang assistant ay dumating sa kumpanya ng 11 AM. Ipinaalam sa kanila ng receptionist ang tungkol kay Freya, at dumiretso sila sa reception room. Sinabi ko sa iyo na pumunta ka sa tanghali. Ngunit dumating ka ng isang oras ng maaga. Hindi masama. Umupo si Rory sa couch pagkapasok sa kwarto, tumabi naman sa kanya ang assistant niya. Dala mo na ba ang script mo? Inilabas ni Freya ang kanyang script sa kanyang bag at sinabing, oo. Eto na, mangyaring tingnan ito. Kinuha ni Rory ang script. Saktong pagbukas niya, kinapa ng kanyang katulong ang kanyang leeg at sinulyapan ito. Inangat niya ang ulo niya para sulyapan ng assistant niya. At nakakahiya namang ngumiti sa kanya ang assistant niya. Well, curious din ako. Hindi siya umimik at nagpatuloy sa pagbabasa ng script. Pakiramdam ni Freya ay may mga langgam sa kanyang pantalon habang hinihintay niya si Rory. Sa katunayan, maaari niyang baguhin ang mga bagay na hindi siya nasisiyahan, ngunit sinabi sa kanya ni Rory na hindi niya ito bibigyan ng pangalawang pagkakataon kung nakita niyang hindi kasiya siya ang script nito. Sa makatuwid, hindi siya nang ahas na magkaroon ng maraming inaasahan. Ilang beses na niyang sinuri ang script bago pumunta rito. Itinama pa niya ang lahat ng mga pagkakamali sa script at tiniyak na perpekto ito hanggat kaya niya. Kabanata 2515. Makalipas ang halos kalahating oras, tinanong ni Rory ang katulong sa tabi niya para sa kanyang komento. Ano sa tingin mo? Nawala sa ulirat ang katulong. Ha, humihingi ako ng opinyon mo. Ano sa tingin mo ang script na ito? Hindi inaasahan ng katulong na hihilingin sa kanya ni Rory ang kanyang opinyon. Matagal siyang natigilan, ngunit kailangan pa rin niyang ibigay kay Rory ang kanyang sagot. Sa tingin ko ito ay medyo maganda. Napahigpit ang panga ni Freya habang pabilis ng pabilis ang pagbomba ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib. Sabi ni Rory, hindi ito masamang script. Nagdagdag ka ng maraming detalye upang mabuo ang iyong mga karakter at plot. Bawat tao ay may kanya-kanyang storyline. Parang magkamag-anak sila pero hindi magkasabay. Gayunpaman, ang lahat ng mga karakter na ito ay may ilang koneksyon sa namatay, na maaaring iugnay upang malaman ang motibo ng pumatay. Nagulat si Freya. Ibig sabihin ba nito ay walang issue ang script ko? Hindi. Isinara ni Rory ang script, at ang kanyang mukha ay mabagsik. Nang tumalon ang puso ni Freya sa kanyang lalamunan, nagpatuloy siya. Sa likod ng isang krimen ay nagtatago ang kasamaan ng kalikasan ng tao, at bagaman ang mga kasamaan mong ito ay tila walang halaga, ito ay tunay na totoo kapag inilagay sa buhay. Kung ito man ay isang krimen ng pagnanasa o isang premeditated na krimen, ito ay kadalasang pinupukaw ng pagnanais na magkaroon ng isang bagay tulad ng pera,
pagnanasa, at mga benepisyo, o ang mga kriminal ay maaaring gawin lamang ang krimen para sa kanilang kapakanan. Inilagay ni Rory ang script sa mesa at nagpatuloy. Ang kasamaan sa kalikasan ng tao ay parang isang mahiyaing bata. Magsisimula lang silang ipahayag ang kanilang sarili pagkatapos mapuko o matuwa. Ang dahilan kung bakit pinipigilan ng karamihan ng mga tao ang kanilang sarili sa paggawa ng masama ay dahil ang batas at mga pamantayang moral ay nagbubuklod sa kanila. Mukhang inosenteng tao si Miss Mills, pero nang may makakita ng ebidensya ng pagnanakaw niya sa sikreto ng kanyang kumpanya, pinili pa rin niyang kitilin ang kanilang buhay para sa kanyang kapakanan. Kung siya ay sumuko sa pulisya, ang hukom ay maaaring bigyan siya ng mas magaan na sentensya dahil siya ay biktima rin. Baka makakuha pa siya ng ilang taon mula sa kanyang pagkakakulong. Maiiwasan sana ang trahedya, at mailigtas sana ang isang pamilya. Ang pinaka-nakakaawa na karakter ay si Mr. Ledger. Siya ay isang mataas na executive para sa isang kumpanya sa lungsod, nagkaroon ng matagumpay na karera, at parehong may talento at maganda. Dapat ay magkaroon siya ng magandang kinabukasan, ngunit para mabigyang daan ang kanyang kapatid na babae para makapag-asawa ito sa isang mayamang pamilya, binyantaan niya si Miss Mills nang malaman niyang ninanakaw nito ang mga sekreto ng kumpanya at ginamit niya ito para tanggalin ang kanyang asawa, tatay ng future brother-in-law bago siya pinatay para sa kapakanan ng kanyang ate. Sa huli, ang kanyang kapatid na babae sa wakas ay nagawang magpakasal sa isang mayamang pamilya ayon sa gusto niya, at hindi pa rin alam ng mahirap na young master na kapatid ng kanyang asawa ang nasa likod ng pagkamatay ng kanyang ama. Gayunpaman, hindi rin mabuting tao ang kanyang ate. Ang dahilan kung bakit gusto niyang magpakasal sa isang mayamang pamilya ay upang pagtakpan ang kanyang nakaraan upang makakuha siya ng mas maraming benepisyo para sa kanyang sarili. Ang higit na ikinagulat ko ay ang pumatay ay hindi isa sa mga halimaw na ito na maganda ang pananamit sa anyo ng tao, ngunit isang hindi kilalang manggagawa. Nag-cross-arm si Rory sa harap ng dibdib at Samandal sa likod ng couch. Iyong script, ibinaba ni Freya ang kanyang mga mata at kinuyam ng mahigpit ang kanyang mga kamay. Ito ay kawili-wili. Bahagya siyang natigilan at iniangat ang ulo. Mas excited pa sa kanya ang assistant ni Rory sa sinabi nitong, sabi ni Mr. Lancel, interesting ang script mo. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko si Mr. Lancel na pumupuri sa isang tao. Hindi nagtagal ay natauhan si Freya at ngumiti. Pagkatapos niyang umalis sa Tom's Films, gusto niyang ibahagi ang kanyang kaligayahan kina Leia at Norman. Gayunpaman, tinawag niya muna si Colton. Sinagot ni Colton ang tawag at parang kakagising lang. Oo, natapos ko na ang mga gamit ko, hindi ka pa rin nagigising. Lumingon siya at tumawa. Bueno, may naubos lahat ng lakas ko kagabi, kaya kailangan kong matulog para mapunan ang lakas ko. Kabanata 2516. Nag-clear throat si Freya. Napili na ang script ko. Talaga, lalong lumakas ang ngiti ni Colton. Congratulations, mukhang ang aking asawa ay patungo na sa pagiging isang sikat na screenwriter at maaaring maging isang babaeng direktor sa hinaharap. Ngumisi siya. Gusto mo bang lumabas para kumain? Nasa akin na. Agad na napaupo si Colton nang marinig ito. Seryoso ka ba? Pumunta ka na lang kung gusto mo. Kung ayaw mo, kalimutan mo na. Binaba ko na. Pagkasabi noon ay ibinaba na talaga ni Freya ang telepono, naiwan ang walang imik na asawang nakabitin. Yung init ng ulo, ang yabang niyan. Gayunpaman, lumawak ang kanyang ngisi, at agad niyang itinaas ang kumot, bumangon sa kama, at pumasok sa loob banyo. Nang masayang dumating si Colton sa restaurant, napagtanto niyang may dalawa pang individual na nakaupo sa hapagkainan, at agad na lumabo ang kanyang ekspresyon. Si Leia ang unang nakakita sa kanya. Nandito ang asawa mo. Nakangiting paliwanag ni Freya. Ako ang humiling sa kanya na sumama sa amin. Iyon ang unang beses na pagkikita ni Norman kay Colton. Ang ugali ng lalaking ito. Hindi naman masama. Inayos ni Colton ang kanyang Amerikana, lumakad, magalang na binati sila, at umupo. Sa sandaling iyon, ibinaba ni Norman ang kanyang baso ng alak. Gusto mo ba ng alak? Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Colton. Nagdadrive ako, kaya wala sa equation para sa akin ang alak. Magtitimpla ako ng kape. Ipinatawag ni Freya ang waiter at inutusan siya ng isang tasa ng Blue Mountain, itim at walang asukal. Samandal si Colton sa kanyang tenga. Sa wakas naaalala mo na kung ano ang gusto ko. Tinulak siya ni Freya palayo. Umupo ka ng maayos, masunereng umupo si Colton. Ipinatong ni Leia ang kanyang pisngi sa kanyang palad at tumawa.
Maganda ang relasyon ninyong dalawa. Inggit na inggit ako. Ngumiti si Colton, tumango, at sumang-ayon. Binaliktad ni Freya ang menu at sumagot, nagsimula lang ito pagkatapos kong manganak. Hindi ko akalain na pinakitunguhan ako ng maingat bago iyon. Nawala nang masabi si Colton. Sabay na bulalas ni Leia at Norman, ano? May mga anak na ba talaga kayo? Sa pag-aakalang tila hindi niya sinabi sa kanila ang tungkol dito, nagpakawala si Freya nang walang magawang ngiti. Baka nakalimutan kong i-update kayo kanina. Nabuntis ako at nanganak ng isang bata. Kaya naman naantala ko ang plano kong kumuha ng master's program. Hindi makapaniwala si Leia. Talagang hindi kamukhang isang taong nanganak ng isang bata. Nagkibit balikat si Norman. Normal lang yan. Ipinanganak ako ng aking ina sa edad na 20. Sinasabi niya na mas maaga ang panganganak ng babae, mas mabilis na gumaling ang kanyang katawan. Nakita mo siya noong isang gabi, hindi ba? Mukha ba siyang babae na nasa 40s na sa tingin mo? 57 years old na ang tatay ko this year, kaya tuwing isasama niya siya sa mga social event, kadalasang iniisip ng iba na siya ang may bahay niya sa halip na asawa niya. Napaawang ang sulok ng bibig ng lahat. Saan siya nakakuha ng lakas ng loob na magsabi ng ganyan? Isang waiter ang nagdala ng kape, at kinuha ni Colton ang tasa at humigop. At iyon ay biglang tinanong siya ni Norman, Mr. Goldman, isasama mo ba ang iyong asawa sa mga social event? Tumingin si Freya sa direksyon ni Colton, gustong marinig ang sagot na lalabas sa kanya. Inangat ni Colton ang kanyang tingin at ibinaba ang kanyang tasa. Bakit ko siya isasama sa mga kaganapan? Yan ang dapat gawin ng lalaki. Ang asawa naman, dapat itago na lang ng isa ang kanyang asawa sa bahay para aliwin ang kanyang sarili. Kumunat ang noo ni Norman. Kung gayon, nangangahulugan ba iyon na ang iyong asawa ay hindi isang taong ipinagmamalaki mong mayroon sa iyong buhay? Pinaikit ni Freya ang kanyang mga mata at pinandilatan. Si Colton. Hindi inaasahan ni Colton na ibabalik sa kanya ng lalaking ito ang kanyang mga salita, kaya tumawa siya. Kung gayon, maliwanagan mo ako. Magdadala ka ba ng isang mahalagang likhang sining o artifact na pagmamay-ari mo sa bahay para lang ibahagi ang kinang nito sa iba? Natigilan si Norman. Sa kasong ito, hindi ako. Iyan na ang sagot na hinahanap mo. Kung ayaw mong ibahagi ang iyong kayamanan sa iba, bakit ko ibabahagi ang akin sa iyo? Para lang manabik ang iba. Natigilan si Norman. May katuturan ang sinabi ng lalaking ito. Hindi inaasahan ni Freya na tutugan si Colton sa tanong sa ganitong paraan. Mukhang sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang matagal nang nawawalang EQ. Bumalik ang tingin ni Colton kay Norman. Dapat mong paalalahanan ang iyong ama na maging mas maingat. Kabanata 2517. Pagtataka ni Norman. Bakit kaya? Narinig ko minsan ng isang kwento tungkol sa isang lalaki na nagpakasal sa isang bata at magandang asawa. Ang lalaki ay nahuhumaling sa pagpapanatiling hitsura, kaya madalas niyang isama ang kanyang asawa sa mga sosyal na kaganapan upang maligo sa mga papuri ng publiko. Kaya kahit saan siya magpunta, naroon din ang kanyang asawa. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, nakilala ng kanyang asawa ang isang lalaki na mas malumanay ang pakikitungo sa kanya at mukhang mas gwapo kaysa sa kanyang asawa, kaya ipinagkanulo niya ito at niloko siya sa lalaking iyon sa huli. Napabuga si Norman ng alak na katatapos lang niyang inumin nang marinig niya ang plot twist at natigilan siya. Mabilis na kinuha ni Colton ang napkin at hinaronggan ang agos ng alak. Nanlaki ang mga mata ni Norman na parang nabigla. Hindi napigilan ni Leia at Freya na tumawa ng malakas. Pagkatapos noon, hindi na naglakas loob si Norman na gumawa ng anumang gulo, at nanatili siyang napaka-absent-minded sa buong pagkain na para bang ang kwento na sinabi ni Colton ay mangyayari sa kanyang mga magulang. Kailangan kong ipangaral ito sa aking ama pag-uwi ko. Lumapit si Freya kay Colton at bamulong sa kanyang tenga, marunong ka talagang gumawa ng kwento. Tumingin siya at nagtaas ng kilay. Ang aking asawa ay may talento sa paggawa ng mga kwento, kaya bakit hindi ako magkaroon ng parehong talento din? Habang kumakain sila, bumangon si Colton at pumunta sa restroom. Pagdating niya sa sulok ng koridor, may nakabanggang babaeng pulang buhok, at nahulog ang phone niya sa lupa. Agad itong kinuha ng babaeng mapula ang buhok at ibinalik sa kanya na may nakakaawang ekspresyon. Pasensya na po sir, hindi ko sinasadya, ayos lang. Si Colton ay nasa mabuting kalagayan ngayon, kaya hindi niya pinahirapan ang mga bagay para sa kanya. Binawi niya ang phone niya at dumiretso sa banyo. Pagtingin kay Colton na agad na umalis sa kanya, bahagyang lumukat ang mga sulok ng lobby ng babaeng pulang buhok.
Matagumpay niyang dinukot ang wallet na kinuha niya sa kanyang bulsa at nagmamadaling umalis. Lumabas si Colton sa banyo at bumalik sa mesa. Nang matapos silang apat kumain ay gusto na niyang magbayad ng bill at dumukot sa bulsa, doon niya napagtantong wala na itong laman. Pakiramdam ni Freya ay walang magawa. Sinabi ko na sa iyo na ang pagkain ay nasa akin. Hindi mo kailangang magbayad. Hindi. Biglang tumayo si Colton. Nawala ang wallet ko. Sandaling natigilan si Leia. Nawala ang wallet mo. Tanong ni Freya, paano ka nawala? Sigurado ka ba na inilabas mo ito noong una? Sigurado ako, nasa loob ang aking passport at ID card. Pagkasabi noon, biglang may pumasok sa isip niya, at sa isang iglap ay nagdilim ang ekspresyon niya. Nangyari ito kanina. Dala mo ba laptop mo? Tanong niya kay Norman. Huminto si Norman ng ilang segundo at saka tumango. Oo, pahiram sa akin. Hindi alam ni Norman kung bakit, pero natural niyang iniabot sa kanya ang kanyang laptop. Pagkaupo ni Colton, mabilis niyang pinaandar ang laptop at nahakang surveillance system ng restaurant. Nakapos ang surveillance footage sa sandaling iyon ng hampasin siya ng babaeng pulang buhok sa sulok ng corridor, at makikitang hawak ng babaeng pulang buhok ang kanyang wallet. Isinara niya ang takip ng laptop. Damn it, ang lakas talaga ng loob ng babaeng iyon na nakawin ang wallet ko. Tila ang babae ay isang nakagawiyang nagkasala. Sa bagay, hindi man lang niya napansin nang dinukot nito ang kanyang wallet. Kumunat ang noo ni Freya. Kung nawala mo ang iyong ID card sa Slakova, maaari mo itong may issue muli, ngunit kung mawala mo ang iyong pasaporte at ID card sa ibang bansa, ito ay magiging napakahirap. Inalo ni Leia ang mag-asawa. Gusto mo bang tumawag ng pulis? Mayroon kaming surveillance footage upang patunayan ito, kaya dapat na mahanap ng pulisya ang babae ng napakabilis. Agad na kinuha ni Freya ang kanyang cellphone at tumawag ng pulis. Sa presinto, dumaan sa surveillance footage ang isang pulis at nakasimangot na parang sumasakit ang ulo. May napansin si Freya at nagtanong, may problema ba? Medyo nahiya ang pulis, hindi problema. Kilalang kilala lang namin ang babaeng ito. Sandaling nagulat si Leia. Anong ibig mong sabihin dyan? Hindi siya first time na magnakaw. Marami na kaming natatanggap na kaso ng pagnanakaw mula noong nakalipas na panahon, at lahat ng ito ay ginagawa niya. Maraming beses na siyang pinadala dito, at marami na kaming natutuhan sa kanya. Sinubukan naming ikulong siya ng isang gabi, 3 araw, o kahit 7 araw. Paliwanag ng pulis at saka nagkibit balikat. Gagawin niya ang isa pang krimen sa sandaling makalaya siya. Gayunpaman, ang halaga na kanyang ninakaw ay palaging napakaliit, kaya ang may-ari ng mga wallet at pitaka ay hindi maaaring gumawa ng kaso sa kanya dahil ang korte ay hindi kukuha ng kaso. Kabanata 2518. Nagpalitan ng tingin sina Leia at Freya. Nasa Yaramor sila, at ang mga batas dito ay hindi kasing higpit ng mga batas ng Slovakian. Bukod dito, kahit na arestuhin ang nagkasala dahil sa maliit na pagnanakaw, hindi sila makakagawa ng kaso. Kaya, ang babaeng mapula ang buhok ay dadalhin sa kustodiya sa loob ng ilang araw. Hindi katakataka na mukhang nahihiya ang pulis. Sa bagay, nakasanayan na nila ang mga ganyang ugali. Bilang karagdagan, ang kabilang partido ay isang nakagawian na nagkasala na paulit-ulit na lumabag sa batas at nahuli rin, kaya natural lamang sa mga pulis na makaramdam ng kawalan ng kakayahan. Nag-cross arms si Colton. Wala akong pakialam sa pera, ngunit kailangan kong ibalik ang aking pasaporte at ID. Dahan-daang tumayo ang pulis. Okay, sasabihin ko sa iyo kung saan siya nakatira. Nang makalabas na silang tatlo sa presinto, paikat-ikot si Norman sa harap ng sasakyan. Nang makita niya silang lumabas sa harap na pasukan, nagtanong siya, paano ito nangyari? Nahanap mo na ba ang magnanakaw? Si Leia ay mukhang nabigo at naiinis. Ano ang ginagawa ng mga lokal na pulis? Hindi man lang sila nagpadala ng isang tao upang arestuhin ang babae, ngunit hiniling sa amin na hanapin siya mismo sa halip. Nasanay na si Norman sa pamantayang ito at hindi mukhang nagulat. Hindi ba palagi na lang ganito? Maliban kung ito ay isang malaking krimen, hindi sila magkakaroon ng oras upang harapin ang gayong maliit na pagnanakaw. Bukod dito, ang presinto ng bawat rehiyon ay lubhang undermanned kamakailan, kaya hindi sila maaaring magpadala ng napakaraming lakas tao anumang oras dahil ito ay magiging magulo kapag may malaking krimen na sumiklab. Sinusunod lang nila ang utos ng kanilang mga nakatataas, kaya't pakisuyong unawain ang posisyon na kanilang kinalalagyan. Ngumiti si Freya, sige, binigay sa amin ng pulis ang address niya, di ba? Kung ang babae ay nagnakaw lamang para sa pera,
sa palagay ko ay hindi siya tatanggi na makipagtulungan kapag hiningi namin sa kanya ang pasaporte at ID card ni Coleman, hindi ba? Naisip ni Leia na iyon lang ang paraan para pumunta at hiniling kay Norman na ihatid sila sa address na nakasulat sa sticky note. Sisindihin na sana ni Norman ang makina nang kunin niya ang note mula kay Leia, sinulyapan ang address, at natigilan. Ito ang address ng isang nursing home. Sigurado ka bang ibinigay sa iyo ng opisyal ang tamang address? Nagulat si Freya at Leia. Isang nursing home. Dumating ang sasakyan sa number 18 ng Wilfred Hill hindi nagtagal. Ang Wilfred Hill ay isang maliit na bayan sa labas ng mga suburb, at ang kapaligiran nito ay napakatahimik. Bagamat hindi ito kasing unlad ng downtown, mayroon itong napakalakas na kakaibang kapaligiran. At ang number 18 ay ang address ng isang nursing home. Ang nursing home na ito ay mukhang medyo maliit sa laki, at ang mga pasilidad ay napakaluma. Karamihan sa mga taong nakaupo sa bakuran ay mga matatanda. Pumasok si Freya sa looban, at lumabas ang isang madre sa bahay. Paano kita matutulungan? Sumagot siya, nandito kami para maghanap ng isang tao. Ayan na siya. Sinilip ni Colton ang taong iyon at sinundan siya. Agad namang hinabol ni Norman si Colton. Hintayin mo ako. Hindi inaasahan ng babaeng mapula ang buhok na susundan talaga siya nito kaya tumalikod ito at kumari pa agad ng takbo. Mabilis ding sinundan ni Leia at Freya ang dalawang lalaki. Nakatakas ang babaeng may pulang buhok sa likod bahay. Tumakbo sina Colton at Norman sa magkaibang direksyon ngunit sinusundan pa rin nila ang parehong target. Bagamat mabilis siya ay medyo mabagal pa rin siya sa pagharap sa dalawang lalaki. Hindi nagtagal, siya ay naipit ni Norman, na lumitaw ng wala saan. Bitawan mo ako, tanga ka. Ang babaeng pulang buhok ay nagpumiglas sa lupa at mabilis na binuhat ni Colton, na naabutan sila. Ibalik sa akin ang aking pasaporte at ID card. Mayabang na itinanggi ng babaeng mapula ang buhok, wala akong nakitang pasaporte o ID card. Hinawakan siya ni Norman sa braso. Hoy, mas mabuting makipagtulungan ka, kung hindi, ipadala ka namin sa presinto. Mukhang walang pakialam ang babaeng pulang buhok. Magagawa mo kung ano ang gusto mo. Parang hindi ko pa, kanina pa. Naabutan sila ni Leia at Freya sa oras na ito, at ang dalawa ay naghahabol ng hangin. Humihingal si Freya, Miss, labag sa batas ang pagnanakaw. Pero kahit ano paman, ayaw naming ibalik ang pera, pero napakahalaga ng passport at ID card. Kaya, pakibalik ang mga dokumentong iyon sa amin. Kabanata 2519. Natahimik sandali ang babaeng mapula ang buhok pero inilayo ang mukha sa kanilang lahat. Nawala ko ito. Ang ekspresyon ni Colton ay naging mas malungkot at mas mahigpit. Ano ang sinabi mo? Sabi ko na wala ako. Ano ang mali? Sinasabi mo ba sa akin na hahampasin mo ang isang mahinang babae? Halika na, suntukin mo ako. Inilapit ng babaeng pulang buhok ang mukha kay Colton. Nagtaas ng kamay si Colton. Agad naman siyang pinigilan ni Freya. Kumalma ka. Tumingin ka sa paligid mo. Laming-galinga si Colton, maraming tao mula sa paligid ng bayan ang nanunood. Inalis ng babaeng pulang buhok ang kamay ni Norman sa kanyang braso at pinagkrus ang kanyang mga braso. Kung maglakas loob kang pag-aralan ako dito, sasabihin ko sa pulis na sinasadya mong manggulo sa isang nursing home. Tingnan natin kung ikaw o ako ang ipapadala sa presinto. Anong mayabang na ang palad? Hindi na nakatiis si Leia at naglakad na siya palabas sa grupo ng 4. Obvious naman na ikaw ang nagnakaw ng wallet ng iba, so what do you expect na gawin namin bukod sa hilingin mong ibalik ang wallet? Anong karapatan mong sabihin na nanggugulo tayo? Mayroon ka bang ebidensya para sabihin na ako ang magnanakaw na nagnakaw ng iyong pitaka? Ngumisi ang babaeng pulang buhok. Ikaw, nang may sasabihin pa sana si Leia, naputol siya ng nakakatakot na kalmadong boses ni Freya. Paano kung may ebidensya tayo? Sandaling namangha ang babaeng pula ang buhok, ngunit ayaw pa rin niyang maniwala. Bullshit, hindi ako naniniwala na makakaisip ka ng ebidensya. Sorry talaga, nagtataglay kami ng surveillance footage na nakakuha ng iyong pagnanakaw, at ang address na ito ay ibinigay sa amin ng pulisya. Tila, pamilyar na pamilyar sa iyo ang pulisya, at perpektong saksi sila para sa iyong kasaysayan ng krimen. Natahimik ang babaeng mapula ang buhok at hinigpitan ang mga kamay na nakasabit sa kanyang tagiliran. Sa sandaling iyon, lumapit ang madre na may tame time na ekspresyon. Mia, totoo ba yung sinabi nila? Ginawa mo ba ulit? Hindi kumibo ang babaeng pulang buhok, na ang pangalan ay Mia. Huminto ang madre sa kanyang harapan. Di ba nangako ka sa amin ng kapatid mo na hindi na mauulit?
Bakit mo uulitin ang pagkakasala? Sagot niya, ate, negosyo ko ito. Ako na ang bahala dito. Kumunat ang noo ng madre. Paano mo planong alagaan ito? At nangako ka sa akin na hindi nagagawa ng anumang krimen. Paano kung malaman ito ng kapatid mo? Hindi mo masasabi sa kanya. It's never about if I want to tell him about what you've done or not, ikaw pala. Kailangan mong aminin ang iyong pagkakamali kapag may nagawa kang mali. Matapos turuan ng madre si Mia ng leksyon, lumingon siya kay Colton at Freya. Sorry talaga, huwag kang mag-alala. Kung kinuha niya ang wallet mo, siguradong kukunin ko na ibalik niya ito sa iyo. Tumango si Colton. Lumingon ang madre, sinulyapan si Mia, at iniunat ang kamay. Nasaan ang wallet? Kinagat ni Mia ang kanyang mga labi at ibinaba ang kanyang ulo. Naalis ko na. Ano? Sa sobrang inis ng madre ay muntik na siyang magmura. Saan mo ito tinanggal? Pera lang ang gusto ko. Walang kwenta sa akin ang ibang mga bagay dito, kaya itinapon ko na lang sa basurahan. Napabuntong hininga si Colton, at ang kanyang pasensya ay umabot na sa limitasyon nito. Saang basurahan, itinapon mo. Napahiya si Mia. Ang basurahan sa nursing home. I guess dinala na ito sa landfill. Agad namang umalis si Colton. Napatulala sandali si Norman. Pakiusap, huwag sabihin sa akin na siya ay pupunta sa landfill ngayon. Hindi sumagot si Freya at sinundan si Colton. Sinaman ng tingin ni Leia si Mia at naabutan sila. Nang makitang nakaalis na silang lahat, sumunod na lang si Norman. Galit na hinaplos ng madre ang kanyang noo. Mia, ang galing mo talaga pagdating sa gulo. Alam mo ba na ang mga pasaporte ay napakahalaga sa mga turista mula sa ibang bansa? Mas mabuting manalangin ka sa Diyos, humihiling sa Kanya na patawarin ka sa iyong mga kasalanan. Nagmamadali ring umalis ang madre sa eksena. Ang malaking landfill ay napuno ng nakakadiri na amoy. Pinisil ni Norman ang ilong at tinitigan ang mga tambak ng basura. Diyos ko, sabihin mo sa akin na wala kang balak maghukay sa kabundukan ng basura. At, gaano katagal ito? Hinubad ni Colton ang kanyang Amerikana, itinulak ito sa mga bisig ni Norman, ibinulong ang kanyang manggas, at pumasok ng hindi nagsasalita. Kabanata 2520. Pumasok din si Freya para hanapin ito. Gusto rin sana ni Leia na humakbang sa tambak ng basura, pero pinigilan siya ni Norman. Anong ginagawa mo? Plano mo ba talagang sumama sa kanila para sa kasiyahan nito? Bumalik ang tingin ni Leia sa kanya. Gaano katagal bago mahanap nilang dalawa ang wallet? So, syempre, tutulungan ko sila. Pagkatapos sabihin niyon, tinabig niya ang kamay nito, nagmamadaling pumasok, at nagsimulang maghanap sa basurahan. Niyakap ni Norman ang coat ni Colton at gustong pumasok para tumulong, ngunit hindi niya maalis sa isip ang amoy ng basura. Matapos dumaan sa isang debate sa isip, hinubad niya ang kanyang Amerikana, itinupi ito, inilagay sa lupa, at sumugod sa tambak ng basura, na tinakpan ang kanyang ilong. Fuck it, tutulungan kita. Inisa-isa ni Freya ang bawat bag ng basura habang tinitiis ang baho, saka nagpatuloy sa paghahanap pagkatapos magretching. Pagkatapos ay tumingin siya pabalik kina Leia at Norman, nagpasalamat sa kanila ng malalim. Matagal na naghanap si Colton. Nakakadiri na namutla ang kanyang mukha, at ang puting kamisete na suot niya ay puno ng dumi at karumal-dumal na basura. Ito ang unang pagkakataon na nasumpungan niya ang kanyang sarili sa isang nakakahiyang estado mula noong siya ay bata, na naghuhukay sa mga bag at supot ng basura. Gayunpaman, kailangan niyang hanapin ito. Bukod sa kanyang pasaporte at ID card, may iba pang bagay na mahalaga sa kanya. Hindi na nakayanan ni Norman ang baho at tumakbo palabas para sa muka. Inabutan siya ni Leia ng tisyo. Okay ka lang ba? Kinuha niya ang tisyo sa kanya. Sa kabutihang palad, ang aroma ng tisyo ay maaaring sugpuin ang kanyang pagduduwal. Ayos lang ako. Humanga talaga ako sa kanya ngayon. Talagang natiis niya ang amoy hanggang sa sandaling ito. Bilang isang lalaki, pakiramdam niya ay nawala siya. Magpahinga ka muna sa gilid. Pupunta ako at hahanapin ang wallet sa kanila. Tumalikod na si Leia at aalis na sana nang makita niyang papalapit si Mia at ang madre. Kasama rin ng madre ang tatlong taga-nayon. Nandito kami para tulungan kang maghanap ng iyong wallet. Maswerte ka na nandito lahat ng nakolektang basura ngayon. Kung pupunta ka rito bukas, natatakot ako na baka huli na ang lahat. Tumango si Leia. Salamat. Pumasok ang lahat para hanapin ang wallet. Gusto rin sana ni Mia na sumama sa kanila pero pinigilan ni Leia. Mas mabuti pang manatili ka rito.
Sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin mo doon? Ikaw, nais ni Mia na ipagtanggol ang sarili ngunit hindi ito naglakas loob dahil sa presensya ng madre. Ngunit matapos ang 2 oras na paghahanap sa kabundukan ng basura, hindi pa rin nila ito mahanap. Napakalaki ng landfill, at walang nakakaalam kung saan itinapon ang partikular na bag ng basura. Sa oras na ito, nakita ni Freya ang isang ligaw na aso na naghahalongkat sa isang bag ng basura sa hindi kalayuan. Umikit siya, biglang tumayo, at sumigaw sa madre, "Ate, may nagmamay-ari ba dito ng aso?" Sumagot ang isa sa mga taga-nayon, "Meron ako." "Kung gayon, maaari mo bang dalhin ang iyong aso dito?" Tumango ang taga-nayon. "Oo naman." Tumigil sandali si Colton at saka tumitig kay Freya. "Isang aso, bakit hindi ko naisip?" Pumalakpak si Freya at sinabi sa iba, "Lahat, tumigil muna tayo sandali. Nagsumikap ka, kaya't magpahinga na tayo. Magkakaroon tayo ng solusyon kapag nandito na ang aso." Nag-thumbs up si Norman sa kanya. "Ikaw ay isang henyo, bakit hindi ko naisip ito? Napakaraming oras ang ginugol namin sa loob. Walang kabuluhan." Ngumiti si Freya at naglakad papunta kay Colton. "Ang ilong natin ay hindi kailanman magiging kasing ganda ng aso, di ba?" Ngumisi siya. "Oo, sayang lang talaga ang oras." Dinala ng taga-nayon ang kanyang German Shepherd, at lumapit si Freya at nagtanong, "Ano ang pangalan nito?" "Siguradong napakamasunurin nitong aso. Ang lalaking ito ay si Hal. Napakamasunurin at matino. Kung gayon, gagawin nitong mas madali ang ating gabi." Tanong ni Freya, "Maaari ko bang bigyan ito ng tapik?" "Ayos lang. Hindi ito takot sa mga estranghero." Hinaplos-haplos ni Freya si Hal sa ulo nito habang si Hal naman ay nakaupo sa lupa nang hindi nagpapakita ng anumang pagtutol, sabay labas ng dila. Dinala ni Norman ang jacket ni Colton, at inilagay ito ni Freya sa harap ng ilong ng aso para makasinghot ito ng panandalian. "Hal, ikaw na ang bahala. Pumunta ka." Tinapik ito ng amo ni Hal sa likod at itinuro ang landfill. Agad na bumangon si Hal at tumakbo patungo sa mga bundok ng basura.